Swerte ka na raw kung kumakain ka ng 3 beses sa isang araw. Eh kung ganun ang usapan, abay napakaswerte pala ng mga taong lansangan. Sabi nga nila, kung marunong kang dumiskarte, hindi ka raw magugutom sa kalye. Alas 6 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila sa isang feeding center sa Pasay. Itong building na to, dati itong Pogo Hub. Pero nung nagsimulang nagkaroon ng crackdown tapos ni-raid ng gobyerno itong Pogo, pinasara na. Ngayon, itong building na ito ay pag-aari na ngayon ng DSWD. Ito siya, walang gutom kitchen. Saan yung huli na pila? Dito po. Saan yung huli yung pila? Dito ba? Saan ang dulo? Ikaw dulo? Okay. Paano pa ganun siya? Ganon? Ano daw ulam ngayon? Libre ang almusal at tanghalian dito. Eat all you can, open until supplies last. Araw-araw to dito? Kahit linggo meron. Tanghali po. Umaga, tanghali? Hindi ka pala magugutom dito, no? Hindi na bago sa akin ang ganitong pilahan. Noong 2008, 18 taon na ang nakararaan, nakipamuhay ako sa mga taong lansangan. Nalaman ko na may mahigit 10 feeding mission sa Metro Manila noon. Ang nagpapakain, iba't ibang NGO at mga grupo ng simbahan. Kung hindi ka mapili sa relihiyon, libre mong maitatawid ang iyong gutom. Sumama ako sa lahat ng feeding sessions mula almusal, tanghalian, merienda, hapunan, hanggang midnight snack, may libreng pakain pa rin. Sa lahat ng feeding session sa Maynila, may isang muka na di nawawala. Nakita ko siya sa hapunan sa San Sebastian, sa agahan sa St. Paul, merienda sa Loton, tanghalian sa JR, merienda sa City Hall, at pagdating ng hapunan sa Moret, para siyang imaheng paulit-ulit. May trademark siya sa akin si Tagpi. Sa klase, walang cutting. Present lagi sa mga feeding. Tagpi kung tawagin siya ng mga yagit. Ano ba talaga pangalan nun? Ang pangalan sa akin talaga tulad, Jerry Crabal. Jerry Craval. Jerry Crabal. Pangalan Jerry Crabal, ayaw! Idol! Eh, yung Tagpi, Ako siya. ikaw rin yun. Yung One Face, Siya din yun. ikaw rin yun. Yung Scarface, Siya pa rin. lakad lang? Malapit lang dito? Isang araw kong nakasama sa kalye si Tagpi. Malayo ba dito Pero yun? dahil palagi siyang nagmamadali, Ayun! hindi ko siya lubusang nakilala. Ni hindi ko nga alam ang tunay na pangalan niya. Makalipas ang 18 taon, nagbago na ba ang buhay sa kalye? Nasa na kaya si Tagpi? Ay, move na daw, move na. At ako lang. Meron kayo sa inyo may kilala kay Tagpi? Si Tagpi, yung parang yung isa yung matang ganon. Hindi nyo kilala? Ito. Ito, ay hindi ko. Hindi mo pala kilala? Hindi ko ba siya nasa... Hindi mo pala kita? Sino mga tagal na dito? Matagal na? Ilang years na kayo? Yeah, mag-isang taon pa lang. Hindi. Kasi matagal na to eh. Oo. Yung mga tipong 20 years na dito. 2024 nang buksan ng DSWD ang Walang Gutom Kitchen. Noong una, para lang ito sa mga taong nakatira sa kalye. Pero ngayon, kahit sinong gustong makalibre, pwedeng-pwede. Ang laki nitong facility na to. So, sa bawat isang araw, nakakapagpakain sila ng mga 200 to 250 na mga street dwellers. Almusal pa lang yon. Tapos pagdating ng tanghalian, aabot ng mga 300.
Kumpara sa mga feeding sessions na napuntahan ko noon, mas maayos ang sistema ngayon. Nakaupo ang lahat, may plato, kubyertos, at hindi nakastyro ang pagkain. Narinig nyo na po yung comment na yon na parang that's not the way to help the poor kasi nagiging dependent at nagiging tamad. Tinuturuan daw maging tamad. Dito po sa Walang Gutom Kitchen, hindi po kami nag-initiate ng dependency. Bagkus may mga, makikita ho nyo na may mga social worker po dito. And karamihan po dito sa kumakain sa atin ay from the disadvantaged group. Maaring merong may trabaho, pero hindi sapat. Wala po kayong trabaho? Meron pa. Kahit ako, pagkapasay ako, trabaho ko sa KCC kasi masun ako eh. Oo. Kaya pag may work ako doon. Para pag titipid. Kasi dali isang araw ko, 695. Madalas bansagang tamad ang mga taong namamalimos sa kalye. Pero sa pakikipag-usap ko sa ilan sa kanila, nalaman kong may iba't ibang dahilan kung bakit sila napadpad sa lansangan. May mga nakapagtapos ng pag-aaral pero walang nakuhang trabaho. May nasunugan. May tumakas sa pangangamuhan. At merong OFW na mag-a-abroad na sana pero minalas ang tadhana. Saan po kayo sa Mindanao? Ito ano sundi, Region 10. Saan po kayo nakatira ngayon? Kung kanda, abutin ng diyo. Halos 3 dekada na sa kalye si Tatay Edgar. Tulad ni Tagpe, kabisado na rin niya ang mga libreng pakain sa Maynila. Ito po, nakita nyo na po ba to? Tambamiya. Yung minsan ang tawag nila tagpe, minsan one piece ang tawag. Kilala mo to? Tate, Si Tagpe, kilala mo? nasa Quezon City yan. Ano po? Quezon City. Ngayon, nasa Quezon City. Kasi Maniniwala na sana ako pero biglang may sumingit sa aming usapan. Si Ngonge. sino? Ngonge. Si Ngonge, taga Maynila. Kilala ko po yan. Kilala mo to? Opo, kilala po namin yan. Taga Maynila po yan, ma. Saan nyo to nakilala? Sa Marikina Boys Town. Nahuli po yan, nahuli. Nahuli? Dahil di ko alam kung sino ang paniniwalaan, nagdesisyon na lang akong sumama sa biyaheng sikmura ni Tatay Edgar. Baka sakaling makita ko ulit si Tagpe sa mga feeding center. Taong 1998 daw nang magpunta sa Maynila si Tatay Edgar. Bumiyahe siya rito mula pa Mindanao. Bit-bit ang kanyang diploma at mga dokumento, matyaga siyang pumila sa mga ahensya. Siyempre, ito, paalis na ako niyan. Oo. Hindi ako dyan kasi ako natulog noon. Oo. Dala-dala ko po ang aking bag. Oo. Na nandun lahat ng Oo. book ko, Oo. Oo. passport ko, Oo. pati lahat ng mga papels ko nandun na rin. Okay. Nawala yun. Ha? Oo, kaya Paano doon, nawala? ninakaw. Walang pera, walang ID, walang kakilala, sinubukan niyang maghanap ng trabaho sa Maynila. Hanggang kalaunan, napadpad sa lansangan. Wala na po akong mauwian eh. Oo. Hindi man ako pwedeng umuwi doon dahil wala na akong pera, wala na Pamasahe. lahat wala na rin yung time. Kaya ang inisip ko na lang na makahanap ako ng trabaho para makapag-ting ako, makapagkain. Isa lamang si Tatay Edgar sa mahigit 4 na milyong Pilipinong walang tahanan. Marami sa kanila sa Maynila matatagpuan. Sa kanto ng Rojas Boulevard at Quirino, pansamantalang naninirahan si Tatay Edgar. Bag ko. Pansamantala dahil madalas hinuhuli o pinaaalis sila. Sa kanyang maliit na sulok, nalaman kong may itinatago pala siyang talento. Ano po itong mga drawing to, ah? Mga gawa ko po ang ito mga... Ikaw gumawa nito? Opo, ito pa po, papakita ko. Galing mo naman mag-drawing, kuya. Dahil ayaw na niyang mamalimos, sa pagguhit siya kumukuha ng panggastos. Pero sa mga araw na walang kita, sa feeding program pa rin ang kanyang bagsak. Okay. So yung mga feeding po, kabisado nyo na po yan. Opo, lahat ng feeding kasi
Kaya ako natutunan yan kasi wala akong pambiling pagkain eh. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, larga na naman kami. 2 oras daw kasi ang lakad papunta sa tanghalian. Mainit at nakakapagod ang lakad, pero walang mahirap na daan sa sikmurang kumakalam. Ayan na, tayuman na. Ay kakain. Ito po yung kanyang facility. Kain, aral, ligo. Ay, ang dami ng tao. Akala ko ba alas 12 pa? Ang kainan. Saan ang dulo ng pila? Dito, itong mga pila. Dito sila pipila. Pipila tayo. Number 91 na ako sa pila. Dapat pala inagahan namin ang paglalakad dahil daig ng maaga ang masipag. So dito sa Arnold Jansen Kalinga Center, hindi lang sila nagpapakain, pwede ring maligo. Paano, may banyo dun sa loob? Tapos bibigyan kayo ng sabon. Bawal sabon. Ha? Meron na sila. May libreng gupit at libreng damit din daw na ipinamimigay. Kaya naman pala dinudumog ang feeding na ito. Hindi lang naman kasi pagkain ang kailangan ng tao. Ilan ba yung feeding dito sa Maynila? At 14-13. Ano yun mga yon? Alay sa puso, Binondo, Quiapo, Kalinga, Shrimp, Anong shrimp? Shrimp Anthony Church. Shrimp. Anong shrimp? Anthony. St. Anthony Shrine. Hindi ka pala magugutom sa kalye dito. Mula sa labas, sinilip ko ang masikip na silid ng Kalinga Center. Umaasa na sa mahabang pila, baka matagpuan kong muli si Tagpi. Okay. Thank you po. Halika, pasok tayo. Makalipas ang 1 oras na pagtsatsaga sa pila, nakapasok din ako sa loob ng Kalinga. So, pagkapasok mo dito sa Kalinga Center, ang unang gagawin ng mga tao ay maliligo. Pero meron kasing pila dun sa liguan, kaya dito muna sila naghihintay. Tama po? Manunood muna kayo ng mga palabas. Tapos, kapag katapos na nilang maligo, pwede na ngayon silang pumunta dito sa pantry area. Dito na ngayon sila pwedeng kumain. Bago magsalo sa hapagkainan, kailangan munang magdasal. Inoon, maraming salamat kayo sa mga araw na 10 taong na malagi sa kalye si Zenki Dasilio. Tulad ni Tatay Edgar, naranasan din niya ang matulog sa kalsada at manglimos. Pero sa tulong ng St. Arnold Jansen Kalinga Center, may trabaho na ngayon si Zenki at tumutulong akayin ang iba pang palaboy sa lansangan. Malaking chance na parang pabuhin yung buhay namin at pakita sa mga tao na karapatan magbago ang bawat tao. Na hindi lang porket na sa kalye at di nakapagtapos sa pag-aaral, ito po yung misyon ng Kalinga. Sumagi sa aking isipan si Tagpi. Sana, tulad ni Zenki, nakahanap na rin siya ng trabaho. Ito nga kaya ang dahilan kung bakit hindi na siya nakikita sa mga feeding centers? Araw-araw, mahigit 300 katao ang pinakakain ng St. Arnold Jansen Kalinga Center. 2:00 na ng hapon noon, pero marami pang nakapila. Nang gawin ko ang dokyong biyaheng sikmura noong 2008, mahigit 3 milyong pamilyang Pilipino ang gutom. Makalipas ang halos 2 dekada, lalo pang lumala ang problema. Ngayon, mahigit 5 milyong pamilya na ang nagugutom. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit pirming blockbuster ang mga feeding center tulad ng Kalinga. Habang naglalakad pabalik ng Rojas Boulevard, isang malungkot na balita ang sumalubong sa amin. Si Venus! Nakita mo? Si Venus, punta namin. Adriatico. Andun. Sa Adriatico yung yung bangkay niya. Nakita ko, dito kasi yung barangay kanina. Bago ko yung dumating, may nagparating sa akin na yun nga po, kamamatay lang din natagpuan dyan.
Bago kunin daw ng purinarya, kailangan ka magana ka magpakita. Hindi namin alam doon na hanapin. Matagal na raw nilang kasama sa mga feeding ang biktima. PWD raw si Venus at hirap ng gumalaw. Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Ay, siya, nakaupo siya. Ay, hala. Ano pong gagawin dyan, sir? DSWD kailangan? Homicide po. Ah, sa homicide. Okay. Ay, hindi po kailangan ng DSWD. Kailangan pa rin po. Kaya lang, Tawagan mo kaya yung DSWD. Makalipas ang isang oras, nahanap ang kaanak ng biktima. Kayo po yung kapatid. Ha? Iniwan namin si Venus ng may bigat sa dibdib. Ang lungkot ano, tay. Yun nga eh. Kasali yan, tuwing 2 o'clock, diyan. Eh, pag kayo po, ilang beses na po kayo nakakita ng ganyan? Maraming Mga beses. kasamahan nyo. Marami na po. Na ano po? Marami na po yung namatay dyan mismo sa katabi mo. Natulog lang. Tapos kinabukasan, wala na, hindi na nagising. Ganon po talaga dito sa Cali. O ba't kaya sakali ka? Buhay mo ay nandito sa lansangan. Ganyan talaga ang mangyayari. Mahirap ang buhay sa lansangan, pero lalong mahirap sa oras ng kamatayan. Sana hindi mauwi sa ganito ang buhay ni Tagpi. Alas 4 ng hapon, naglakad na naman kami papunta sa susunod na kainan. Rob, dito ang pag nagsusulat muna ng pangalan. May ipinamimigay raw na libreng hapunan sa simbahang ito. Simulan natin espiritualidad na tinatawag natin misteryo pascual. Sabihin nyo na, Pero kailangan mo munang makinig sa 2 oras na misa at dasal. pagtawid. Kaya ginagawa, Habang hinanap ko si Tagpi sa grupong ito, tumatawid si Jesus. taimtim namang nanalangin si Tatay Edgar. Pero hindi naman ako sumusuko. Alam kong meron ding panahon, hindi ko pa lang alam kung kailan, pero alam ko sinusubukan ko man lahat ng kung anong pagkakataong ibigay sa akin. Kinabukasan, nagtungo ako sa Boys Town, Marikina, kung saan daw huling nakita si Tagpi. Afternoon, kuya. Ito po yung Boys Town. May tatanong po ako kasi may hinahanap po akong tao. Ito po, may picture po ako. Na-interview ko yan dati, tas hinahanap namin. 40 plus na po siya, ma'am. 40 plus, oo. Ano, homeless ito homeless. Maraming salamat Pero po, yung ma'am. sinabi niyo, kuya, yung mga ibang homeless nagtambay sila, Marikina minsan Sports Center. Marikina Sports Center. Minsan po makakakita po kayo doon Mga nagtatambay tambay-tambay. sa mga gilid-gilid o baka sakali nandun. Kung Malapit sa palengke. Opo. Sige, sige. Hanapin ko doon. Thank you, thank you. Dahil hindi namin nahanap sa Boys Town si Tagpi, Bossing, nakita mo na to? nagbakasakali kami sa plaza ng Marikina. Hanap po kasi ako na nakatira daw sa kalye. Ganito itsura. Hello? Boys Town. Opo. Ah, nakalabas na. So yung tumawag sa akin, yun yung security guard na kausap ko kanina sa Boys Town. Tapos ang sabi sa akin, wala na raw sa kanila. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Ay, kuya. Patuloy akong nagtanong-tanong Kilala po kayong ano? hanggang sa Ito? Ayan po, bayan. Nandito lang? Ay, ito! Ayan o. Ay, si ano nga ito? Kuya! Kuya! Naalala mo pa ako? Sigado daw. Kumusta? Amabi naman po. Ha? Kumusta na? Tagal na natin di nagkita. 2008 2008, natatandaan mo pa, ha? Ba't nandito ka na? Yan ako sa loob ng Kisgar. Anong ginagawa mo dyan? Saan loob? Loob ng alin? Yung palengke. Ano trabaho mo dyan? Hindi, minsan, ano ako, minsan may nagbutos lang sa akin, minsan, wala. kaya pala wala siya sa mga feeding center sa Maynila, lumipat na pala siya ng Marikina. At hindi na siya sumasali sa mga feeding dahil kumikita na siya ng kaunting pera. Noong 2008, nagkakilala tayo sa feeding. Oo.
Hindi ko alam kung anong pangalan mo. Kasi ang pangalan na bigay sa akin noon, Tagpi. Oo. Pero ang tunay mong pangalan, Francisco Balionico. ikinagagala kitang makilala, Kuya Francisco. Para hindi naman Tagpi ang tawag sa'yo. Dose anyos lang si Francisco nang mapadpad siya sa kalsada. Nasanay na siya sa bansag na tagpi dahil 4 na dekada na niya itong naririnig. Ba't ka napunta sa kalye? Ay, namatay mga magulang ko. Nagyasaan po. Ulilang lubos, kinupkup siya ng kanyang mga tiya. Pero Kasi pinabatukan ba ang mga kapatid ng asawa ng tiyahin ko. Bakit ka binabatukan? Hindi ako nagbibigay sa kanila. Inaano ako. Kaya anong ginawa mo? Umalis na lang din ako. Lumayas ka sa tiyahin mo. Oo, kasi ayaw naman ako bibigay sa kanila. Pabigat lang po ako dun. nahanap niya ang tahanan sa kalsada, sa piling ng mga yagit. Paano mo nalaman yung mga feeding? Yung feeding po, may kasama ako. Isang babae. Ayun yung nanay Lena. Hindi na ako kumakanta. Sobrang pagpapala. Bumalik sa aking alaala ang mga taong aking nakasama noon. Gaano man sila kasalat sa buhay, marunong silang magbigay. At gaano man kahirap ang araw-araw, huwag na huwag kang magnanakaw. Pero noong 2016, naglunsad ang pamahalaan ng operasyon laban sa mga taong lansangan. Hinuli silang parang mga kriminal. Gayong ang tangi lang naman nilang kasalanan ay ang kawalan ng matitirahan. Paano ka napunta dito sa Marikina? Kasi sa Maynila, puro uli. Minsan hindi ka puro uli. Gigisingin ka ng mga pulis. Hinuhuli kayo. Magsasampung taon na ngayon si Francisco sa Marikina. Magkano bang kinikita mo sa isang linggo? Isang linggo po, maliit lang, mga 500 lang. Barya man ang kanyang kinikita, nagsisikap siyang mag-ipon araw-araw. Wow, ang dami! Puro piso lang yan, ma'am. Ito yung mga binibigay-bigay sa'yo. 2 piso. Iniipon-ipon mo. Ito pa nga mata ko, papagamot ko pa. Ay, papagamot mo yung mata mo. Malabo kasi yun. Wala ka nang nakikita sa kabilang mata mo. Ito, kakatapos lang po. Pagdating ng hapon, nakita kong muli sa palengke si Francisco. Pero nagulat ako sa kanyang sunod na ginawa. Gamit ang kanyang maliit na kita, bumili siya ng 10 kilo ng bigas. Para kanino ang bigas na ito? Saan kaya niya ito dadalhin? Saan ba natin dadalhin to, kuya? Bahay ng tiyahin ko. Sa bahay ng tiyahin mo? Wala silang bigas doon? Meron din. Bakit tayo magdadala ng bigas sa kanila? Sa Sabado, nagdadala po ang bigas sa akin. Sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City, lumaki si Francisco. Nang mangyari ang pandemya, napilitan siyang bumalik dito para hanapin ang natitira pa niyang pamilya. Ito yung bahay ng tiyahin mo? Saan po ang bahay? Ito. Malaki pala ang bahay nila. Kayo po yung pinsan ni... po. Sige po. Ikaw, pumasok ka muna. Pasok ka muna dito. Ito pa po yung isa pa po. 10 kilo po eh. Thank you. Salamat. Binili niya yan sa inyo? Opo, pag kumikita kasi siya,
Ha? Kahit konti, nagbibigay siya, bumili siyang bigas. Bakit daw po? Ewan ko sa kanya, basta pagdating niya, talagang obligado, ano na siya, bibili na siya ng bigas. Katuwa-tuwa naman Bakit? kasi siyempre may bigas eh. Magpinsang buo sina Juvie at Francisco. 12 anyos lang si Francisco nang huli silang nagkita. Ngayong gabi sa Eyewitness, susubukan kong makipamuhay sa mga Nang umere ang dokumentaryo ng Eyewitness noong 2008, nagulat sina Juvie nang makita nila ang kinahinatnan ni Francisco. Yung mga kapinsan ko, inanap namin talaga siya. Sabi niya, ninyo si Kiko nasa kalsada. Parang mandiliit ka dahil kamag-anak namin eh. Hinanap namin talaga siya. Talaga namin makita, ma'am. Noong 2018, si Francisco na ang kusang umuwi. Tinanggap naman siya ng maluwag ni na Juvie. Pero tila hindi siya mapakali sa bahay na ito. Kaya tuwing Sabado lang siya nakikitulog dito. Mula Lunes hanggang Biyernes, sa kalye pa rin siya natutulog. Eh, ba't hindi ka na lang doon mamalagi? Eh, wala man discard kasi dun. Tapos, pabigat ka pa sa kanila. Eh, ba't hindi na lang po siya dito sa bahay? Ayan ang hindi ko alam sa mindset niya. Sinasabi namin sa kanya na umuwi siya dito kasi wala siyang kamag-anak na iba, kami na lang. Ayaw niya, maghahanap buhay daw siya. Nung una, hindi ko rin maintindihan kung bakit mas pinipili niyang mabuhay sa lansangan. Pero kung maaga kang naulila sa magulang at kalsada na ang itinuring mong tahanan, marahil sa pakiramdam nila, lansangan na lang ang tatanggap sa kanila. Sa kabila ng lahat ng hirap, patuloy siyang kumakapit sa pangarap. Umaasa na sana dumating ang araw na hindi na niya mararamdamang pabigat siya sa lipunan. Pangarap ko, gusto makatayo akong magandang buhay. Ayoko na puro sa kalye. Gusto ko magkaroon ng magandang negosyo, ganun. Makaipon. Sabi nila, maswerte ka na raw kung nakakakain ka ng 3 beses sa isang araw. Pero ang katotohanan ng mundo, hindi lang pagkain ang kailangan ng tao. Higit sa lamang tiyan, trabaho, dignidad at pagtanggap ang kanilang hinahanap. Ang gutom ay sintomas lamang ng mas malalim na sakit ng lipunan. Hindi sangkaterbang feeding session ang solusyon sa problemang ito. Sa totoo lang, hindi naman sila tamad at pabigat. Tulad natin, naghahanap lang din sila ng pagtanggap at pantay na oportunidad. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Ayusin natin yan, huwag kang mag-alala. Dahil lang to. Buti na lang, nahanap kaya Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.